Magandang sa lahat. Halos 3 buwan na po ang nakalipas mula nang nasawi si Jesse Robredo. Isang bansa tayong nagluksa sa kanyang pagkawala at isang bansa tayong nagbuhos ng pakikiramay at suporta hindi lamang kina Leni at sa kanilang 3 anak, kundi maging sa lahat ng umasa, nagtiwala, humanga at naiwan ni Jesse. Bahagi ng pagbabalik tanaw natin sa mga alaala at pamana ni Jesse ay ang pagbibigay linaw sa tunay na nangyari sa pagbagsak ng sinasakyan nilang eroplano. Gayun din ang paniniguro na managot ang sinumang may kakulangan at sangkot sa trahedyang ito. Isang komiting binubuo ng mga dalubhasa mula sa aviation industry ang itinalaga natin upang mag-imbestiga, maglikom ng testimonya, magsiyasat ng mga ebidensya at maghain ng mga rekomendasyon ukol dito. Nauna po nating mabasa ang inisyal na resulta ng investigasyon, magkahalong lungkot at pagkadismaya po ang ating naramdaman. Isa po kasi ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung tama lang ang ginawa ng ilang tao, kung sinunod lang ang mga patakaran ng industriya, kung nanatili lang na matapat sa kanilang obligasyon ang ilang sangkot, tiyak pong naiwasan dapat ang nangyaring trahedya. Nais ko lang pong linawin, hindi po pagbabatuhang sisi ang gusto natin gawin. Hanggat natin ay katarungan, hindi lang para kay Jesse, kundi maging sa iba pang nasawi. Hanggat natin ay maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Ito po ang resulta ng investigasyon. Bagaman marami ang nagsasabing ekspertong piloto si Kapitan Jessup M. Bainting, wala siyang angkop na karanasan at kasanayan sa one-engine inoperative emergency. Malinaw ito nang nabigo niyang panatilihin ang ligtas na paglipad ng eroplano ng iisang makina na lamang ang gumagana. Bukod dito, 23 minuto matapos silang mag-take off sa Mactan, batid na ng piloto na palyado ang kanilang makina. Subalit sa halip na bumalik, tumulak pa rin sila sa Naga. Inabot pa sila ng 70 minuto sa Impapawid bago ang kanilang pagbagsak. Ibig sabihin kung agad silang bumalik sa Mactan, mataas ang posibilidad na naiwasan ang aksidente. Pangalawa, taliwas sa Piper-Seneca Flight Manual Procedures for Twin-Engine Planes ang pagbababa niya ng landing gear at flaps kahit na hindi tiyak kung aabot sila sa runway ng Masbate. Ayon sa mga eksperto, dumagdag ito sa drag na siyang nagpabagal sa eroplano hanggang sa hindi na ito makontrol at tuluyang bumagsak. Larawan rin ang kakulangan ng checks and balances ang Aviat Tours. Napatunayan sa investigasyon na mismo mga mekaniko ng Aviat Tours ang nagkukumpuni ng Piper-Seneca, gayong hindi naman sila otorisado na manufacturer na magsagawa ng maintenance sa nasabing eroplano. Dahil sa patong-patong at pare-parehong tungkulin ng kanilang mga opisyal, nagkakaroon ng conflict of interest, kaya hindi nabibigyan ng tamang atensyon ang ligtas na kondisyon ng eroplano. Base sa ilang papeles na nalikom ng investigation panel, sangkot rin di umano sa kuntsabahan ang Aviat Tours at isang inspektor ng CAAP sa tahasang paglabag sa mga regulatory requirements. Nobyembre 2011, nang pinalitan ang right-hand engine propeller ng bumaksak na Piper-Seneca di umano. Upang matiyak na ligtas sa paglipad ng eroplano, nag-file ng propeller overhaul report si Ginoong Nelson Napata, ang Director for Maintenance ng Aviat Tours noong Enero. Nagad namang inaprobahan ng CAAP Airworthiness Inspector na si Ginoong Fernando Abalos. Ayon sa aircraft test flight report ng CAAP, nabigyan ng test flight clearance. Inabot ng 1 oras ang test flight at satisfactory ang kondisyon ng Piper-Seneca. Subalit, ayon sa isinagawang investigasyon, walang record sa aircraft logbook ang nasabing test flight. Wala ring nakatalang flight plan dito ayon sa Mactan International Airport. Malinaw po ang ginawa nilang panlilinlang at pandaraya. Ang naging kabayaran, buhay ng 3 tao. Sintomas po ito sa paglaganap ng katiwalaan sa isang sistemang matagal nang umiiral na isinasaayos na ngayon ng pamahalaan. Hindi po tayo papayag na manatili ang ganitong kalakaran. Kaya naman patuloy po ang paglilikom na iba pang ebidensya upang mapanagot ang sinumang may pagkukulang sa panig ng Aviat Tours at maging ng CAAP. Kaugnay nito, inatasan na natin ang DOTC at ang mga bagong mas pinatibay na pamunuan ng CAAP, gayon din ang ilang katuwang na ahensya upang ipagpatuloy na palakasin at pabilisin ang mga inalalatag nating reforma sa aviation industry.
Lahat po ng permit at lisensyang inaprubahan ng CAAP, muli nating pinapa-audit at kung may makita tayong dumaan sa shortcut at lumabag sa mga nakasaad sa Philippine Civil Air Regulations, agad po nating babawiin. Muli rin po nating sinusuri at pinapatibay ang mga alituntunin sa pagpapatakbo ng mga flying schools, air taxi, approved maintenance organizations at iba pang grupo na may kaugnayan sa industriyang panghipapawid sa bansa. Nais natin matiyak na kung hindi ka kwalipikado, hindi ka mabibigyan ng lisensya. Bukod sa pagbuo ng mga pamantayan na magagamit para sa mas epektibong crash rescue operations, inaasahan din natin ang DOTC at CAAP na magpanday ng mga karagdagang mekanismo upang mas mahigpit na maipatupad ang mga regulasyon ng industriya. Mulat din tayong nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga pasero, hindi lamang sa modernisasyon ng ating air navigation systems, kundi maging sa uri ng pamunuan ng mga kasiwa sa CAAP. Obligasyon ng pamunuan ng CAAP na tiyaking may kakayahan at may integridad ang kanilang tauhan. Susuportahan natin sila dito. Gayun din sa iba pa nilang layunin at pangangailangan tungo sa mas matatag at mas ligtas na industriyang panghipapawid. Ayaw na natin mangyari ang ganitong trahedya sa kahit kanino. Wala ni sino man sa atin ang gugustuhin mawalan ng magulang, ng anak o ng kaibigan dahil lamang sa katamaran, pagkukulang o panlalamang ng iba. Higit sa luhat pagluluksa, higit sa mga parangal at pagkilala. Tiyak pong mas makabuluhan at mas gugustuhin ni Jessie kung may matututuhan tayo sa trahedyang sinapit niya. Huwag nating hayaan na mapunta sa wala ang kanyang pagkawala. Naway manatiling bukal ng inspirasyon ang alaala ni Jessie upang ang mga katangiang araw-araw na gumabay sa kanya, pagpapakumbaba, tapat na paglilingkod, malasakit sa kapwa ay saring manahin at sumalamin sa patuloy nating pagkilos bilang isang bansa. Ganda nga po. Maraming salamat.